Ito yung kalsada na mananawa talaga ang mata mo sa dagat. Yan o. Saan ka man makapit, babalik at babalik ka sa probinsyang Pilipinas. Kung saan ang hampas ng alon ng dagat ay musika sa iyong tenga. Ang mga pagkain na minsan hinain sa iyo ng iyong karunungan ay nahanap-hanap pa rin ng iyong palasa. At ang mga tradisyon, kultura at paniniwala ay bahagi pa rin ng iyong pagkatao. Hi, ako si Kiko, isang nature vlogger at content creator mula sa Pasig City. At 2026, magbalik probinsya tayo. Muli ako maglalakbay sa Pilipinas gamit ang aking bisikleta. Susuyurin ang bawat kalsada at iikot sa 82 probinsya upang bigyan ng buhay at kulay ang palaman ng aking libro kung ako ay elitarya. Isang pinag-aralan ko sa 4 na sulok ng paaralan. At ito pa rin ang isa sa aking mga child dream, ang makita ang ganda ng aking bayang Silangan, ang bayang binagsagang Perlas ng Silangan, Pilipinas. Hindi man maayos ang pagmalakad ng kanyang gobyerno. Walang may bayin ang Quezon. Presyo ng gas at bigas, pipiliin pa rin kita. I'm Kiko Kalikasan at ng Pasig at Kumusta Matamanggahan. ang Enjoy me as I biyahe travel na to the raw, pagkarga magical, and stunning beauty of our country, Philippines. Kaya tara, padyak! Ito ang kwento sa likod ng pangpitong araw ko sa kalsada. Mula sa bayan ng Dilulungan kung saan ako nagpalipas ng Bundamag. Mataas na ang sikat ng araw nang lumarga ako papunta sa bayan ng Kasiguran. Coastal Municipality ang karamihan sa bayan ng Aurora. Kaya kapag napadbad kayo sa lugar na to, karamihan sa mga madadaanan nyo ay tabing dagat na malaking bahagi ng dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Karamihan sa mga lokal dito ay mga isda na umaasa sa biyaya ng dagat. Kaya kapag nagawi kayo rito, marami kayo makita ng mga baklad. Isang paraan ng panguhuli ng isda. Pagtapos ng 10 kilometers na padyakan, umahon na uli ako sa bundok. Hindi biro ang pumunta ng Kasiguran dahil marami kayong bundok na dadaanan. Pagbaba ko ng bundok, puro mga resort naman ang nadaanan ko. Nadaanan ko rin ang lantarang bintahan ng mga pagit sa tabing kalsada na ngayon ay tinuturing ng endangered species dahil sa kakulangan ng supply. Ang paghuli at pagbenta nito ay mahigpit ay pinagbabawal ng BIPAR. Matapos ang 30 minutes sa padyakan, natanaw ko na ang arko ng Kasiguran. Kung isasali natin sa wikang Pilipino, ang lugar ng Kasiguran, ito ay nangangahulugan na kasiguraduhan. At hindi lang ito ang bayan ng Kasiguran sa Pilipinas dahil meron din kasiguran sa Bicol. Hanggang sa marating ko ang kanilang poblasyon. Paglagpas ko ng konti ng poblasyon ay nakita ko ang direksyon papunta sa Dilasag at Dinapige. Dumaan sa tulay na yari sa mga I-beams hanggang sa marating ko ang makukulay na concrete barrier sa tabing kalsada. Isa ito sa pinakapaborito kong lugar dito sa Kasiguran, ang makukulay na concrete barrier. Na ang mga kulay ay galing mismo sa kulay ng maghahari, ang 7 kulay sa rainbow. At ang napakalawak na taniman ng palay. Sabi nga nila, simplicity is beauty. Kung marunong kang mag-appreciate ng mga simpleng bagay, maganda na para sa iyo ang mga yon. Pagtapos ng 7 kilometrong padyakan, isolated area na ang nadaanan ko. Wala nang mga bahay at madalang na rin ang mga sasakyan. Tanging pagsayo na lang ng mga dahon ang narinig ko. At nadaanan ko rin ang mga signage ng iba't ibang resort. Dahil yaman-yamanan ang pig ko sa buhay, di ako kahit mahal ang wedding payola. Kaya sohod ang maubos ang anda, at least syali naman. Pagpasok ko, bumukod sa akin ang malawak na karagatan ng Kasapsapan. Asul na dagat, malakas ang alon at pinong buhangin. May mga kubo-kubo sa dito dahil hanggang 500 pesos lang pwede na kayo magbimbangan. Pagtapos ng 1 oras na pagtambay ko sa resort, bubalik na uli ako ng kalsada. Ito yung kalsada na mananawa talaga ang mata mo sa dagat. Yan o. At dito ko napag-alaman na may katangahan naman pala akong ginawa sa buhay. Bakit? Dahil nagbayad pa ako ng resort samantalang pwede ko pala makita ang dagat ng Kasapsapan sa tabing highway lang. May mga paaral nga dito, ang likuran ay dagat. Tapos dumiretso ako sa Parang Hill. Matatagpuan sa Barangay Dinyob, Dilasag, ang Parang Hill. Isa itong burol na napapalibutan ng luti ang mga damo. Pula ang lupa dito na karaniwang ginagamit sa paggawa ng palayok at mga burnay. Maganda rin dito mag-spend time with your loved ones kasi nga napaka-romantic na mga view. Just give it a try. Though I'm not chasing rainbows in the sky, I wanna hold you in my dreams and make believe that it's
Pagbalik ko ng kalsada, hindi na ako nakadiretso ng Dinapigi kasi sabi ng mga lokal, sarado daw ang Dibulu Falls. Kaya bumalik na lang ako pabalik ng Kasiguran at nadaanan ko ang arko ng Dilasag, ang pinakahuling arko sa silang bahagi ng norte. Paglagpas ko ng arko, namit ko itong mga bikers na to at sabi nila napapanood daw nila ako sa TikTok. Nakasubaybay daw sila sa gala ko. Shoutout sa inyong lahat at ingat ko yun palagi sa inyong pagbibisikleta. At yan ang kwento sa likod ng pang-7 araw ko sa kalsada sa aking ginagawang Philippine Loop. Maraming salamat sa panood and God bless.